matay no basi marimata na ang kuan, ang Trump Towers. Ang Trump Towers ni Donald Trump marimata sa New York. Matay purpida po. May buntag sa inyong tanan. Welcome to the Drive With Me podcast. Ako ang inyong lingkod, Doc Enteng, Doc Wins. Kamusta po sa inyo lahat? Magandang gabi po. Good evening, good morning to all my good friends out there. Urag akong anak ba? Kamanghuran ako. May ngog. There, they. Why? Yati ba? Nakurang ang sobrang tanog pepapig. Okay. Balitang Merka karon murag daghan-daghan kong babae sa inyo kahapon kay Wamanta or for the past 2 days wala no. Ya karon pag yun sige lang dagom dire sa Lone Star State, dire sa Texas. Shout out sa akong amigo Dr. Gabor sa General Santos City. Okay, Doktora Sonrisa de la Cruz Gabor Jensan. Muna yung mga hagtik na kayo ng mga doktor Sorohano o Ubigayni di na sa Jensan Dapita. So kung ado na mo yung mga operahanan, pasyente, mga taga-amigo na akong Jensan o mga koan OFW o niya na inyong pamilya sa Jensan, pangita lang Dr. Gabor usara na inyo katawag buutan kay na munay hari sa Turil. Daghan man naghari sa Turil pero usa na siya labaw na makainom maawa ako yari sa Turil. Anyway, balitang Merka kadungog naman mo itong storyaha nga balita na napildi si Donald Trump sa New York na siya'y kaso dito na katong gikuan lagi niya gipadaka daw niyang presyo sa iyang real estate kaya naigiila daw niya mga tao huwag niya gideclare og tarong moto gipailan siya kaso o niya mutoy kaso nga walay kuan ba way biktima o niya ang kuan ato ang Attorney General yun paningkamutan yun niya mapailag kaso niya pati ang huwes dagan naging bias naranas to apod, naranas nagtanaw. In short, pildis Donald Trump. Unya, gipangayoan siya og bail. Kaya kung di siya muhatag og bail, basi magkulong. Criminal ba to? Umabot. Tabangan ko ninyo kung criminal case ba to, civil case. But I think it's a criminal case. Kaya nga may bail. 454 million. Almost half a billion dollars. Yung asa man ang rimata. Embargo. Okay. Kung di siya kabayad, ang iyang Trump Tower mo ipuli, mo ibayad. Ano siya murag. Kaya ano siya, i-appeal niya ang iyang kaso. So ano siya, pwede, hatagan ninyo kung kuhan. Kamay panahon, 30 days, i-appeal ang kaso, pero takura kayo ng 454 million. O gigipamugo sa Attorney General o niya si Williams katong gibo sa New York Fire Department, FDNY, Fire Department of New York, America's finest, New York's finest, no? So kano sama na siya may tabo Donald Trump naala siya kutob karon semana sa Lunes kung di niya mabayaran si Radon sa kuan. Di man siguro, mali akong term, di man siguro yun. Limata, embargoon, siradan sa kuan New York Attorney General ang Trump Tower. Tiyaw mo na. Tiyaw mo na. Super 454 million. Sir, ang ihangyo ni Donald Trump 100 million. Patasan gamay karon ado na may mga ban sa anang mga insurance na gasto na nahadlok po magpaulam siya kay base ipiton sila sa Attorney General, which means kung ana man ang paglantaw sa mga businesses sa mga insurance sa New York purely political. Kaya madlok man sila kung wala na
political connotation daw be. So ano ko kuyawan na yun New York, no? Grabe yun kayo kasuko. Kitanaw na ako ang kuan kay gingon sa news ba na vindictive bang yun ng Attorney General sa kuan, EG, wala nag-prosecutor ba, chief prosecutor din sa Tuas, Pilipinas, so fiscal siguro na gano'n yung ana bang yun ay sos kini kunya dapat ang Attorney General din na sa Tuas kasi man na nagtanaw wa ko kabalo ako kasi siguro ano Attorney General kita na ako kina-elect din na sila kana pinakauna. So naitabo din during sa iyang election ang iyang battle cry, uy Liz, kamusta Liz? Kamusta ko sa akong daang boss? Boss gihapon dili daan si Dr. Mario Magdaye. I think chairman bagyapon si Kuan si Sir sa San Pedro Hospital. Either way, natay mga kaila din na napasin base kay nanglanin ninyong mga pag-iitan gyapon Dr. Vilas Davao usa na si Dr. Mario Magdaye adto lang mo sa iya chairman sa San Pedro Hospital. Kung dili chairman Kuan sa itong training officer sa Department of Surgery. Okay ba? Kamusta Liz? So anyway, si Liz ang iyang kuan mabuting may bahay. Kabalo pa din kong Tagalog gamay. Marunong pa konti ng Tagalog naman. Anyway, dito kay kuan A.G. Williams, Attorney General Williams. It was her battle cry during her campaign na gusto niya ipakulong si Donald Trump regardless of what, which means politically motivated ang iyahang kuan, ang iyahang gihimo. And as ginaipit yun niya, ginaipit niya, hindi niya mapakulong, may embargo kana siya gipahunong na ang kuan. Ang decision gani ato is dili na makahimong business si Donald Trump sa New York. So there's a lot of things going on front and behind the scenes. Unya, dili lang na mo, it's not just New York. There are other states wherein adunay kaso si Donald Trump. Napagatong niagi sa civil case wherein katong sexual harassment which happened during the 90s. Murag nakadaog po do. Unya, he paid almost 88 million. So, dako po. Patingala ka ba ngano kining mga butang kung kano sa nidagan or ni run for re-election as a President of the United States of America, naggawas ng mga kaso nga na ba? Katong wala mingaw man. So, naghimo kog poll sa TikTok so, anak ko na are the cases being filed against Donald Trump, is it politically motivated? And majority says yes. And mga 20% nag-ingon na dili. So, kato siya. And karong Lunes atong bantayan unsay mahitabo, makabayad ba si Donald Trump o dili. How does it look like for New York kay katong niagi katong ikasuhan na si Trump? You have the truckers na nag-strike na sa New York, so nag-less na mga delivery of goods and supplies sa New York. And kini how would it affect sa economy sa state of New York? Kay ano na may mga supporters Donald Trump din na. Let's see how it goes. So, abangan nyo sa susunod na kabanata. Pero mapatanaw man. Ay, giniig. Asa naman ko. Kining balita nga ni Amon. Makaingon binuang ba siguro ni. State of Illinois. Ang District Court Judge ningon kay naikidakop dito na illegal immigrant itong 2020. Again, naay kidakop na illegal immigrant katong 2020. Nagpabuto siya og pusil. And katong panahon na nagpabuto siya kay kato laging nakagubot tong Black Lives Matter, tong mga ana.
para ang iyang rason para manghawa to mga tao sa or i-disperse niya unsa sa iyang lugar, pabuto siya dakop sa pulis. Pagdakop siya, only to find out that he is an illegal immigrant in possession with a firearm. Okay, muna ang background sa storya. So unsay balita dito? Dili ito ang balita. Ang balita dito, ang huwes kay nihatag na desisyon karon. Kapalo ba mo sa desisyon? Ang iyang desisyon, this is an Obama appointed judge, is tan 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 bombo. Illegal immigrants have the right to own firearms. And warag na dismiss ng kaso because he was just defending himself. The reason was self-defense. Ang problema, kanang mga rights ka na, Second Amendment rights, it is only given to American citizens kung citizen ka. Kung dili ka citizen, you don't have any right or whatsoever. Dili sa Amerika, the only right that you have is a human right. Human rights. Other than that, wala. Ano magkatagag pusil, giniig. Ang kalaban pa na, it's the Democrats, it's the progressives themselves who are pushing for gun control. Second Amendment, tanggalon. Dapat wa na'y pusil, embargohon. And here comes this judge who is an appointed judge by a former Democratic president, formerly called as Obama, married to Michael Obama. Michelle Obama, Michael Jordan. Nausa naman na. Pero munay balita nila ba? So, mo na siya na nahimo controversy karon. Imagine, you have an illegal immigrant, walay illegal possession of firearms, and it is a federal offense for an illegal immigrant, an alien, to carry firearms. Be it a pistol or a long arm, it's still a firearm. Projectile, makapusil, makaigo, makapatay. So, regardless of any reason, may it be for self-defense or what, since you are here illegally on this country, you don't have any rights to possess an ammunition, a gun, a pusil, na bubuto o makapatay og tawo. Mura siya. So, it's dako na ni issue. And more na ako, ang akong kuan karon kay naghimo ko sa TikTok lagi. Ang akong TikTok account, it's more of some kind of getting the feel of the people on the different news, political views. So mo lang og poll. Akong poll gingon, does an illegal immigrant have the rights to carry firearms? Yung i-share na ko itong news. Majority, 90% ningon, o siyempre naman, wala. They don't have any rights for whatsoever. Wala sila yung right. Pero nagapoy, 10% ningon, o naa. Nakong matay, asa. Mura na kaingon kung saan naman yung kalibutan diri live. Kasi nagpuyo kong laing dimension diri sa Amerikano. Kaya na na may right ng mga kagwang na ni. So, muna siya. Then, April 8, solar eclipse. Muna ibantayan na nato ron kay solar eclipse sa April 8. And there's a lot of should I say biblical background about
solar eclipse. There's a lot of theories. There's a lot of warnings. Isa man eh. Uy, Ma'am Gumban, kumusta? Gusto na may balita din na sa Davao. Tama ba? Double light? Diloy. PLDT. Oh. So, sa may balita din na. Urag kamo Manila Aba, di ba? Believe kay ko nag-retire na mo. Oh. Nag-early retirement. Sakto ba ko? Anyway, kamusta? I hope everything's well. You're in the best of health. And story na balita din sa Amerika. Kunya doon ay solar eclipse mabot. Ang linya gikan mo cut across gid siya sa Texas. And katulad gigingon ako na mga some kind of prophetic significance kining adlaw nga ni. And other than that na mga historical significance na ginahuna-una na yung mga hitabo by April 8. And yeah, we'll see how it goes. We'll see how things will turn out. And we pray kung sa may planos ginusto no, they will be done. Wala din siya kwan eh, ginaingon nila na warning sa mga tao na ayaw mo kalimot sa Ginoo. Mo ginaingon kasagaran sa mga scholars na nagabantay ini sa solar eclipse kay every time mo itabot adun na 8 ka eclipse na ini sa naitabo sa Amerika. Unya nakita nila na kaning mga event na nagi nang nahitabot na dako, either na civil war, adun na political turmoil, na recession na dako yun kayo. And there's only 8, muni pang 8. Hindi na ako maingon tong history atong uban kay nakalimot na po ko, pero mo nagingon nila. At the same time, warag sa Jewish calendar, first day of Nisan. And we'll see later on kung sa significance sa mga atong amigo kaliwat ng mga Hudyo. Like ka pa na Hudyo, no? Hudyo. Dili ay lahi man ang Hudyo. Hebreo. Hebreo. Kaliwat ninyo Hebreo. Uy. Ano? Usa ra may atong ninuno. Actually si Noah. Unyang ingon nila na mga tao nasa east nagikan sa anak ni Shem. Na anak ni Noah. Di sa Shem ta na labaw pas pinataas ta. Di wala ta sa kuan kay Abraham, dito ta kay Shem sa anak ni Noah. Ang kuan ato relationship sa mga kuan Israelites. Anyway, kato solar eclipse bantayan na nato. And napay usa anak ko karma ba kay ngano adunay atleta sa Pilipinas sa fencing na qualifying Olympic qualifying tournament na nahitabo. Unya Pilipino ni siya ni kambyo og citizenship sa Ivory Coast. Unya nakalusot siya sa Olympics. Ana siya unsay karma ato nahitabo gi-represent niya dili Pilipinas, Ivory Coast. Yan ang makaingon mo, grabe naman po. Uy, walay pagmahal sa iyang sariling bayan. Dili. Ang storya dito kay ang iyang bayan, mahal niyang bayan, mo'y nibiya sa iya ha. Nagka-injury siya, ankle injury. Gitanggal siya sa Philippine team. Wa siya gisuportahan. So, pagtanggal siya sa Philippine team, yung game mo, nakita siya kung asa ang nasod nasuod sa iya ha o mukupkup sa iya ha. Reason nga nung gipili niya ang Ivory Coast, but na siya gikuha niyang nationality sa citizenship rather sa Ivory Coast, and she represented Ivory Coast
si Miss Esteban, and she got qualified for the Olympics representing Ivory Coast, dili Pilipinas. Pareha na tong skater. May problema sa Pilipinas so sa good ang mga sports nato ba. Daghan kay tag maayo ng mga athlete, but there's not enough support coming from the Philippine government, and most of the time it is being funded by private institutions or out of pocket sa mga ginikanan sa atong mga athletes. O niya, basically, it's the private sector na nagsuporta sa ilaha. Tinabang ng mga Pilipino, which is one of the great values, but the government, lahi man ng Philippine government, lahi man ng Filipino citizens, the Philippine government doesn't have enough support, and mugawasan ng suporta din sa Pilipinas kung mudaog na urag prove your value first before we support you. Urag nga na ang kwan ba, urag nga na mentalities gobyerno di para sa ubang nasod na we will train you to be at your best, to be at your peak, and we will support you all the way. Urag nga na ba, as long as you're performing. Dili kay dili sa Pilipinas kay pakita sa gilas bagong yung suporta. Urag nga na, so I don't know. Omoto naitabo si Miss Esteban, Ivory Coast. She represented Ivory Coast, not the Philippines. And please let me know kung tama ba akong giingon, sakto ba ko, o basi dili, di ba? Basi mali day ko. O kung mali ko, di mayo, ingnan ko ninyo. And unsa pa, I think katong sa TikTok, iban na diri sa Amerika ang TikTok. Ngano? Data mining, data harvesting, connected sa CCP. There's nothing wrong against China, but when you say CCP, the Chinese Communist Party, muna ang ilaha na gina-data mine, kunyang ginastudyohan, intelligence, kinakuha kung unsa-unsa ang ato ang data. And it's not only the United States, but also all over the country, all over the globe, all over the world. But, nakoy bat, lubot. Ang bat, ano. Is it only TikTok who's doing that? How about Facebook? How about Instagram? Instagram, madam na Facebook. Okay. How about YouTube? How about X? Don't these social media platforms, in a way, does data mining, gathering your data? About Google, wa mo matingala na muskan mo ini unya mutanaw mo o guskamutan. For example, kotse, kalit lang magka-advertisement og kotse sa imong YouTube, o kalit lang sa imong email makadawat kag mga spam mails about kotse. Mutan ka about insurance, sa imong trade puro insurance na lang po. So kuha nila kay may balance China, okay lang sa Amerika, dili pwede sa Amerika kung nailaing nasod muhimo ana dire. Pero mga American company sa laing nasod okay lang na himuon na sa ubang tao. And only to find out nga daghan po day lobbyist kining si Facebook ko, no, kining ako gi-live karon. Ginoo ko, kining akong gi-live karon na platform na naglabi na ipaban ang TikTok. Kaya sila paning kamutan na ni Mark Zuckerberg. So ang storya nila, kung i-apply lang na sa TikTok, i-apply na across the board, tanang social media, tanaon nga dili mahitabo na. And I don't think that would happen. So kung iban ang TikTok, dako pa kayo ng storya, and a lot of Americans will lose a big chunk of their profit or income kay dako mang pangwarap mo ng TikTok na may TikTok shop, affiliate program,
warag na napoy monetization siya, ad revenue, nanay nga na. So that's going on sa TikTok. And it would destroy the whole TikTok economy here in America. And who is mga TikTokers, hindi na nag-rely po ng ilang pangwarta. Mga influencers, daghan kay binuang sa TikTok yun. May sakto yun ko. Dili lang ingon sa data mining, but katong mga content, right? Kanang mga ginatawag lang influencers, creators, content producers. So might as well, kung mag-scan mo sa inyong TikTok, tanaw mo ka ng pilion ninyo, and then kung kita ninyo na binuang swipe dayon. So mo lang to akong gustong ibalita sa inyo karon. Daghan kayong salamat. See you when I see you. Pasensya na wag yun to na itabo kagabi kay for the past 2 days kay dagantang mga proyekto na ginahimo, ginaloto, nagstorya pa ta sa atong mga amigos sa Africa about blockchain technology and fourth industrial revolution, wherein karon na ta diri sa fourth industrial revolution. Unsa man fourth industrial revolution? Ang fourth industrial revolution is composed of IoT, Internet of Things, composed of artificial intelligence. These things drives the economy. Kay first industrial revolution kay kanakatong imong mga mano-mano makinarya, 18th century, 19th century nimo mo na tong pag-develop sa electricity, tapos katong assembly line mo na to sa na mechanized na tanan. And that's where the economy starts booming kay nanay mass production. The third industrial revolution was about the computer. It was about the internet. Na there's a revolution of things that being done in the information technology space na nagdako, and you have the e-commerce nagsugod na dito. However, the fourth industrial revolution goes beyond that, wherein niadto na ta sa artificial intelligence, niadto na ta sa Internet of Things. Kung naay Internet of the People, muna atong ginagamit karon, the Internet of Things is basically your different electronic devices communicating in the internet. So, usa may dakong example ana ting. Pinakadakong example ana is kung nag-download mo app, unya gi-connect ninyo ang inyong app sa inyong smart homes na gi-monitor ang temperature sa inyong balay, air condition, nya na may, di ba, nag-regulate sa inyong temperature din na sa AC. Na naamoy ring nga naikam CCTV sa portahan, kung naay mo dool mo activate, makita ninyo kung kinsay tao ni adto sa balay, and at the same time kung naamo kung asa mong laing nasod tungod lang sa app, pwede ninyo maabrihan ang portahan, maabrihan yung garage door, which means your app is communicating to your different electrical devices. Sa una, di na may tabo. And that's the Internet of Things, IoT. Ang pinakadako ana na scale is, for example, ng mga sa agriculture, na ma-monitor nila ang temperature, humidity, kung naana siya, at anang mga electronic devices kato, mag-report through Wi-Fi, through the internet, makita sa ilang central application. And kung tugnaw, hunong, kung decrease ang humidity, ug init kayo, mag-mist ang greenhouse, no? So ingana, or mubis-bis tubig. Unya kung tan-aw na mo decrease ang alkalinity or acidic kayo ang soil, mo report na dayon ang imuhang electronic device. Geofencing, wa mo'y makita nga coral, pero anything kay na may device ito, mulampas ganito, muagi, mag-notify ng RFID na na inilampas na diri sa ato ang geofence. The next is na kay IoT, Web3, wherein peer-to-peer na, di na masensor ang ato ang mga content atong kaugaling website because we own our websites.
So dili ingon na pwede i-shut down or we own our content. For example, Facebook, pwede tayo censor sa Facebook. Matanggal na niya itong Facebook. No? Muna ang Web 2. Web 3. Web 2. Fourth Industrial Revolution. YouTube, pwede ta ma-censor. Huwag ganahan sa imong content, censor. Pag-abot na sa Web 3, Web 3.0, dili na. Kay kita na tag-iyana. Muna nisulod na ang blockchain. And blockchain is a decentralized ledger na tanang database na dito. And where muna yung sa kabutang na akong gina-discuss po sa, I'm a proponent and advocate sa blockchain. Hopefully, in a couple of years, magamit na din sa Pilipinas. And ang pinakagamay nga produkto pero gipadako sa uban sa blockchain is kanang cryptocurrency. Cryptocurrency is basically just a reward for those who maintain the storage of the data all throughout the globe. No, kung kisa nag-participate sa network ecosystem, kay ngano pod mo store ka o mag-compute kag data kung wa kay rewards. So rewards na cryptocurrency, yung gigamit ka tong cryptocurrency, they put value into it wherein pwede na siya i-trade and later on nahitabo na it has a fiat equivalent, which means na siya dollar value, na siya peso value. We can discuss more about that. And the other thing that I'm really enthusiastic is about AR, the metaverse. The metaverse is composed of two AR and VR. Metaverse, virtual reality, katong nagtanaw mong Fortnite, naka-goggles, kunya dito na mo susulod sa metaverse. Na may kaugalingong space dito, lakaw-lakaw mo, na may kaugalingong avatar, and then ang isa ka kuana na is gamit katong naghimumig virtual exhibit kay usay, di ba? Lisod mahal atong gallery, pero gusto nimo tan-awon and you want to get the feel of what an exhibit is, kunya kunay layo kayo ato dito sa gallery. So we have a virtual gallery through virtual reality and the metaverse. Itanaw nimo dito mga paintings niya, yan na description dito. And kung tayo mga lang tao from all over the globe who went into the metaverse, pwede mo mag-communicate dito. Muna yung virtual reality. And the other component of the metaverse, Noy, may gabi, Noy! Kamusta, Noy? Pasensya na kayo, Noy, kay wala kahit nagkuhan ba? Naka Ride With Me podcast. Ya, karon gi-discuss lang na kung Fourth Industrial Revolution na warag katong na bahin nako kagahapon sa atong mga amigo sa Nigeria, Africa, kay gikuha nila tang speaker kuno in town giniik. The other one is AR. AR is augmented reality. Katimaan mo itong dula nga Pokemon sa una nga murag na yung mga mabuang mga bata ba na daldalay lang screen unya na Pokemon din na warag nga na ang augmented reality na kay eyeglasses o Google ang karon Oculus katong Apple na I forgot the name of that goggles or na isuot nimo, pwede siya ma-AR, pwede siya ma-VR, but ang use ani niya on the healthcare industry, pwede ka na training sa medical student. Let's talk about medicine, no? Pagka-doktor, use sa augmented reality o virtual reality. Pwede ka mag-dissect dito. And then, ang augmented reality is you see the thing, the external world, and at the same time, na ay computer-generated na nakasapaw din na. So, na yung mga 3-dimensional objects na nakasapaw din na. So, sa training nimo, pwede ka mag-opera na ay
three-dimensional CG, computer generated na kuan nga tawo nga andunay sakit na ay unsa man cholecystitis. So pwede ka mag-opera without really operating on a live patient, but you are operating on a computer generated image. So ang skills dito may buntag noy. Ang skills nimo ma-develop na dito. And sa virtual reality po, ER training sa mga doctors na before they go into the real world, namutan-aw pasyente, mag-triage, mag-history of PE, mo ito nag-virtual reality into the metaverse na computer generated dito na mga AI, be it a patient, nurses, imong mentor, mangutana pa dito, what's next? O, unsay mo nimo, you should do the history PE. Nga motubag po ang computer generated na patient. So, basically, advanced training without the physical aspect of it. Pati gani sa mga kining training sa mga mechanic, pwede na virtual reality, pwede na augmented reality, na di na sila kay nanglan muadto og usa ka labaw na magka-problema og kanang internship, mga sakyanan, unya magpulihanay ayo og sakyanan, adto na lang dito, butang mask, then i-run ang program, i-run ang software, na sila sa world na hinay-hinay, tudloan sila unsaon pag overhaul og sakyanan, unsa mga part, diyan kaliyo po ilang kamot. Napod tong training sa ortho na di na kay nanglan mo opera sila o physical, kay nanglan siyempre kay na mo opera when you mag practice na ka. But what I'm saying is it will prepare you kung live na ang pasyente. So naa pa lang dito daan virtual reality training na sila, kabalo na mag-opera, unsaon paghandle og instruments, name ang instruments, and even ang dexterity ma-practice na nimo dito. Munay kaayuhan. And that's the fourth industrial revolution wherein you have the metaverse. Jemray Canyonero, Aguila MMA, dalit kaninyo sa inyong alagad o amigo Doc Inting. Adto mo sa Aguila MMA. Jem, asa na dapit ima, Jem? Nangamusta sa imo si Mrs. Doc? Ay, pagbasa na ako, Noy ba? Nangamuta. Ano ko wala ka? Basig na di kay muta. Kamusta, ma'am? Noy, ingna kay ma'am. Kamusta? Morning, Doc. Morning din na. May gabi din na, Jim. Kaning kay Jim Ray, nag-train siya og mga fighters. And he's a product of CMMA. Shout out po sa mga Sinuas brothers, kay Marco o kay Mars, no? Atong mga amigo na wala nato na kaistorya. Nag-train kini si Jim Ray and mixed martial arts using the Sinuas MMA method, and nag-train og fighters. And dili lang na mao, nag-train po para for physical fitness and self-defense. So kung gusto ninyo exercise gamay, pero adunay functional movements na wa mo kabalo, nag-develop na muscle memory na in kaso na musumbag pare, pag sumbag pare na po dito, unya paghapak sa inyo, take down, yan dito na elbow. Adto mo kay Jemry Canyonero, i-contact lang na ninyo. Naara sa Dumoy ang lugar ni Jemry. Kung mangutana mo, at tumo din sa Facebook, Jemry Canyonero, muna i-private message niyo ang iyang lugar na sa Dumoy. Tuntuon ka may exercise, pasingot, makita ninyo na perminti sa iyang iyang Facebook live man po si Jemry, or sometimes na iyang mga video dito, video reels, makita niyo na unsang iyang mga exercises, unsang MMA training, gikan sa tiguang hatod sa bata, ginatudloan niya, wala pong Zumba MMA pero dili. So physical fitness na functional,
So dili lang ka basta-basta lang po nagliyok-liyok ana, sumbag-sumbag po ka, sumbag-sumbag nya. So kana siya. Ato lang mo kay Jimmy Quiñonero. Noy, kamusta man din na Noy eh. Katimaan pa ko sa ato ang kwan ang di usa sa din nako makalimtan Noy kanang atong kaon-kaon ba. Kuha ang pagkaon sa kapitid niya. Pagkawan sabay-sabay kaon sa iyar. Ay, ginoo ko. Mo na yung mga kapanahonan nga dili makalimtan. It's kung mga butang nga ang uban tanaw nila gamay pero sa tuwa dako na kay mo na yung mga panahon na makastura-stureta, makipaghinabit tapok-tapok, o gipagaan ang kinabuhi sa tuan tanan during that time sa hospital na magalipay-lipay tas tureta. Anyway, mao lang to. Daghan kayong salamat sa inyo ang tanan. See you when I see you. See you next time. God bless you all. Ayaw kalimot yun sa atong Ginoo pagpangadji. Almost take time to thank God and all the blessings that you receive, that we receive, and then ask for forgiveness daily for the things that we have done and everything that we will do. Pray na it is God's will and that He is with us, guiding us, sending His angels. God bless you all. Pinangga na ako mo. Kita-kita ta sunod. Bye-bye!